tumamba para walang masaktan! Hila! Hilahin ang lubid para makagalaw ang antas! Tay, hindi ka ba napapagod maglilok ng mga santo? Aba, hindi Aloma. Ito ang hanap buhay na ipinamana sa akin ng lolo mo. Pinagpapatuloy ko lang panata niya dahil naging mabuti sa atin ng Diyos. Oo nga po, ibinigay niya ang hiling natin na maging scholar ako sa college. Tama anak. Pero bakit po kadalasan ang Nazareno ang ginagawa ninyo? Ito kasi ang natutuhan ko sa lolo mo. Yung ibang santo, nire-repair ko lang ang imahen kapag may kaunting diferensya. Pero karamihan ng ginagawa ko, ito talaga, ang imahen ng poong Nazareno. Nakakamangha kung paano mo nagagawang iisang mukha nila. Ako rin anak, namamangha sa ibinigay sa aking talento ng poon. Kaya naman, naipangako ko sa kanya habang nabubuhay ako, patuloy akong gagawa ng mga imahen niya hanggang may nagpapagawa. Pagtsatsagaan kong igawa sila hanggat may lakas ako. Sayang, hindi ko minana ang talento mo, tatay. Huwag kang manghinayang anak. Iba ang inilalaan ng kapalaran sa'yo. Tingnan mo, mahusay ka sa debate at panulat. Maaring maging journalist ka o kaya reporter sa TV. Oo nga po, kahit sa campus newspaper, gustong-gusto ko talagang magsulat at mag-interview. Diyan ka gagamitin ng Panginoon. Ako, kontento na sa paglilok ng mga imahen. Wala akong hilig na mag-usisa o makipagkwentuhan. Sabi nga ng nanay mo, ako raw ay man of few words. Minsan tama siya, pero kapag magkausap tayo, marami po akong natututuhan sa inyo. Salamat anak. Masaya na ako ngayon dahil nakatungtong ka na sa kolehiyo. Ako ay high school graduate lang. Ilang taon pa't matutupad na ang pangarap namin para sa'yo. Ang makagraduate sa college, maging titulado at magkaroon ng magandang karera sa buhay. Salamat, tay. Kaya lalo ko kayong ipinagmamalaki ni nanay. Simple man ang buhay natin, palagi kayong nandyan para sa akin. Natapos na naman ang isang panibagong translasyon na walang napahamak sa mga deboto. Salamat sa poong Nazareno. Iningatan niya tayong lahat. May mga nagulusan sa pakikipagsiksikan sa prosesyon. Meron ding hinimatay sa tindi ng init ng panahon. Pero salamat sa mga volunteer na agad nagdala sa kanila sa first aid tents. Opo, Padre Ruiz. Taon-taon bumabalik din ang mga medical volunteers. Naging panata na nila ang pagtulong sa mga deboto. Ganon din ang nagbibigay ng libreng pagkain at tubig sa ruta ng prosesyon. Patuloy na dumarami ang naniniwala sa panata. Pero higit na ikatutuwa ng poon, Miriam, kung ang pagbabagong buhay ay tuloy-tuloy at hindi lamang tuwing may translasyon, tsaka magpapakabait ang tao. Tama kayo, Padre Ruiz. Nakatatawa nga po kung minsan may ilang deboto raw na pagkatapos sumama sa prosesyon, inuman ng alak ang ginagawang pamatid-uhaw matapos ang mahabang oras na paglalakad dahil sa pagsama sa prosesyon. Ay, nawa nga, may sa buhay nilang tunay na kahulugan ng translasyon. Pagsisisi, bagong buhay, pagpapatawad, at pagpasa ng ating mga krus na may pag-asang anumang pagsubok natin sa buhay. Darating ang panahon na ito ay magkakaroon ng kalutasan. Amen, Padre Ruiz. Amen po. Naku, mahal pa rin ang mga gulay. Kaya pipitas na lang muna ako sa likod bahay ng tanim nating talbos para yun ang ilalahok ko sa nilagang baboy. Ganun na nga lang Eden, para hindi masira ang pagbabudget mo. Siguro kapag nakapag-abroad si Aloma, giginhawa ang buhay natin. Itong taong to, huwag mong asahan ng anak natin. Salamat kung bibigyan tayo ng suporta. Salamat pa rin kung hindi. Dahil ang pangarap naman natin sa kanya ay makatapos ng kolehiyo at magkaroon ng magandang karera at umangat siya sa buhay. Tama ka naman, Joselito, pero syempre bilang nanay niya, hindi naman siguro masamang umasa na hindi niya tayo pababayaan. Na kung makapag-abroad siya, makakatikim din tayo ng kahit konting ginhawa. Wala namang masama ron, hindi ba? Sige na nga. Ituloy mo na yung pagnilok mo at dadaling ko sa kusina tong pinamili ko. Isasalang ko na agad sa kalantong ilalaga ko para mapalambot ang karne. Mabuti pa nga at malapit na ang tanghalian. Sabi ni Aloma, uuwi siya ng tanghali, saka babalik sa eskwela. Kinukumpleto na lang niya requirements para sa graduation niya sa high school.
Oo nga, Joselito. Nakakatuwa talaga yung anak natin, no? Mabait at masipag mag-aral. Bukod doon, nag-a-apply ng scholarship na siya lahat ang nag-aasikaso. Matalino talaga ang batang yon. Mabuti at sa'yo nagmana. Minaliit mo na naman ang sarili mo. May minana rin naman sa'yo si Aloma. Wala siyang interes sa paggawa o paglilok ng mga imahen. Namana niya sa'yo ang disiplina sa sarili. Na kung ano man ang interes niya, ginagawa niya ang the best niya. At hindi basta sumusuko hanggat hindi niya ma-achieve ang gusto niya. Tulad mo rin, hanggat hindi mo malilok ang imahe ng poon na pinagawa sa'yo, hindi ka nagpapahinga. Basta kailangan matapos ang nililok sa napagkasundo ang petsa. Nagagawa ko ang lahat sa tulong ng poon na nagbigay sa akin ng talentong ito. Ay magkaganon man, huwag mong sabihing walang minana sa'yo si Aloma. Matalino siya at mabait. Dahil naman ayon sa ating dalawa. Sige, payag na ako. Ikaw yung matalino, ako yung mabait. Payag na ako riyan. Ay nako, puro ka naman kalokohan. Ituloy mo na nga yung ginagawa mo at magluluto na ako. Tingnan mo, Padre Ruiz. Sapat na ba ang sequence na ito sa tinatahi kong damit ng Santo Niño? Bawasan mo. Ilagay mo na lang ang palamuti sa laylayan. Baka ang atensyon ng tao mafocus na sa magandang bihis ng santo at hindi na sa santo. Si Padre naman. Miriam, mahusay kang mananahin ng mga damit ng santo. Huwag mo lang masyadong gandahan. Dahil ang mga santo naman nung sila'y buhay pa, simple ang pamumuhay, simple ang pananamit. Hanggat maaari, kung anong meron sila, itinutulong nila sa kapwa, lalo na sa may sakit at nag-iisa. Pero ang magagandang damit na tinatahi ko, yun na po ang regalo ko sa mga santong binibihisan ko, Padre Ruiz. Sana payagan niyo na akong bihisan sila sa pinakamagandang paraan na magagawa ko. Ito na po ang nakasanayan kong debosyon at panata. Hindi lang ito basta trabaho, Aloma. Panata ko na to. Opo, nasabi niyo na yan sa akin dati pa. Pero madalas ginagabi ka sa ginagawa mo, Tay. Hindi ba sumasakit ang kamay mo? Pati na likod sa matagal na pag-upo at pagpukpok sa paet? Hindi, anak. Siguro dahil sanay na ako na kapag may tinatapos akong imahin, gusto ko lang natuloy-tuloy at ilang oras na tulog lang ang pahinga ko. Bukas niyo na ituloy yan. Gabi na, Tatay. Sige na, Aloma. Matulog ka na. Ikaw nga tong pagod sa biyahe. Ako, kami ng nanay mo, narito lang sa bahay buong araw. Pero maghapon ka rito sa shop at nagtatabas o nagpupukpok ng hinuhubog mong kahoy para gawing imahen. Sanay na ako. Huwag mo kong alalahanin, anak. Ikaw ang magpahinga at babalik ka pa bukas sa eskwela para makuha ang records mo bilang paghahanda sa kolehiyo. Opo, Tatay. At kapag naging TV reporter na ako, ikaw ang una kong i-feature na storya. Joselito, ang mahusay na manlililok ng santo. Marami namang marunong maglilok, anak. Ikaw po ang pinakamahusay para sa akin. Palagi kitang ipagmamalaki, Tatay. Dahil hindi mo lang to ginagawa bilang hanap buhay, higit doon, tinutuloy mo ang natutunan mo kay Lolo bilang debosyon at panata. Magandang araw, Eden. Ay Miriam, halika, tuloy ka. Salamat. Pinapupunta ako ni Padre Ruiz para i-follow up yung pinarepair na imahe ni Santa Maria Goretti. Ah, yun ba? Tapos na yata. Sige, maupo ka muna. Lumabas sandali si Joselito kaya sarado ang shop. Pero babalik din agad yun. Sige, hihintayin ko na lang siya. Kumusta ang pananahe? Maganda ang kita, lalo na kapag pista ng Santo Niño. Maraming nagpapatahi ng bagong damit ng Santo Niño nila sa bahay. Pero mas marami nagpapatahi sa'yo kapag malapit ang translasyon, hindi ba? Oo, Eden. Hindi matatawaran ang dami ng deboto ng Poong Nazareno. Talagang binibihisan nila at isinasabay sa traslasyon para mabasbasan din. Oo nga, Miriam. Marami nang nalilok si Joselito na kawangis ng Nazareno. May nakaluhod habang pasa ng krus. Meron namang nakatayo, hawak ang malaking krus. Hindi ba napapagod si Joselito? Siyempre napapagod, Miriam.
Tao lang din naman siya. Pero kapag nakapagpahinga ng konti, balik sa paglililok at hindi mo siya pwedeng istorbohin. Miriam, nandito ka na pala. Ipinapatanong pala ni Padre Ruiz kung na-repair na ang diferensya sa imahe ni Santa Maria Goretti. Ay, hindi pa eh. May bitak sa braso, pero madali na yun. Kaya lang inuna kong tapusin yung imahe ng Birheng Maria na ilalagay sa mini grotto sa pinagawang bahay ng customer. Pero wag ka mo mag-alala si Padre Ruiz. Kapag natapos ko na ang pag-repair sa bitak ng imahen, ako mismo magdadala nito sa parokya. Naku, mabigat ang imahe, Joselito. Hayaan mo't kapag tapos na ang repair, ipaalam mo sa akin at ipasusundo ko sa mga sakristan. Meron silang sasakyan na pwedeng sumundo sa imahen. Sige, mas mabuti yan, Miriam, para hindi na madamage ulit ang imahen. Oh, heto na ang kape mo, Joselito. Salamat. Tamang-tama ang init. Magaling talaga si nanay magtimpla ng kape. Pati init ng tubig, tansyado niya. Oo nga, anak. Sa tagal ng panahon, kabisado niya ang maraming bagay. Pati yung luto na ayaw niyang nilalahukan ng luya. Pati yan. Kaya nga nakapagtataka eh. Kapag sa labat umiinom ka pero ayaw ng luya sa lutong ulam. Ewan ko ba, hindi ko rin maipaliwanag yan. O, tama na yung daldalan niyo mag-ama. Ikaw, Aloma, sabi mo may pupuntahan ka exam ngayon. Opo, may a-applyan akong dagdag na scholarship. Yun kasing galing sa school na scholarship. Free tuition na po sa loob ng 4 na taon. Ngayon, para hindi kayo mabigatan sa iba ko pang gastusin tulad ng pamasahe, pagkain, at school materials na kakailanganin, may a-applyan akong scholarship na magbibigay naman ng 8,000 monthly allowance. Paano mo nalalaman ng tungkol dyan? Nagre-research po ako sa internet. Nagtatanong sa mga classmates ko dati kasi yun din ang ginagawa nila. Lalo na kapag kapos ang magulang nila. Pare-pareho po kasi namin gustong makapagtapos. Kaya lahat ng paraan hinahanap namin para hindi na kami maging pabigat sa mga magulang namin. Aba, hindi ka pabigat sa amin ng tatay mo. Tama ang nanay mo. Gusto naming makapagtapos ka, kaya kami nagsisikap. Hindi kami napipilitan ng Aloma. Mahal ka namin, anak, at natitiyak kong ganun din ang mga magulang ng mga kaklase mo. Nagkataong mahirap lang din ang tulad natin. Naniniwala naman po ako. O sige po, mauuna na ako sa inyo. Kailangan maaga ako sa testing center eh. Bawal malate. Magdasal bago sumagot sa exam. Opo, tatay! Mananghalian ka na. Hindi ka pa ba nagugutom? Tatabusin ko lang tong paglilok ng braso nitong imahin. Mukhang matatagalan ka pa riyan. Malaki pang tatapyasin mo. Hihintayin ko lang umuwi si Aloma para sabay kami kumain. Kung bakit kasi hindi ka pa sumabay sa akin kanina eh. Maaga ka kasing nananghalian. Pero Joselito, 1:00 na ng hapon ngayon. Hihintayin ko na lang si Aloma. Sabay na kami ng anak natin. Umaga lang naman niyang exam niya eh. Tsak na, pauwi na siya ngayon. Ang hirap namang sumakay. Ganito pala sa lugar na to. Kahit hindi rush hour, puro puno ang jeep na dumaraan. Paano kaya ako makakauwi? Gutom na ako eh. Kailangan kong tipirin ang natirang barya sa bulsa ko. Kasi ito na ang pamasahe ko pa uwi. Naibili ko na ng biskwit at tubig kanina yung ibinigay na pera ni nanay. Ay, sana isa ko sa pumasa sa exam para makagaan sa gastusin ni tatay kung may 8,000 allowance ako monthly mula kay Gov. Yung kotse! Wala sa tamang linya! Takbo na! Kuya, bisa niyo! Ano nangyayari? Bakit nagtatakbuhan ng mga tao? Nene! Umalis ka riyan! Takbo na! Mukhang hindi pa makauwi si Aloma. Ano kaya nangyari sa batang yun? Uuwi din yun. Baka sumama sa kaklase. Baka namasyal pa. Hindi ugali ni Aloma na dumaan pa kung saan-saan. Ay nako, itong taong to. 18 na ang anak natin. Dalaga na. Hayaan mo naman siyang pumunta sa kaibigan. Ang kaso nga, hindi naman nagpaalam na may dadaanan pa siya pagkatapos ng exam. Eh malay mo naman kung bigla ang nagkayayaan ng magkakaibigan. Ako, sige na nga. Mauuna na akong kumain at gutom na talaga ako. Ay, salamat naman. Nakaramdam ka ng gutom. Maupo ka na at maghahain ako.
Eto na nga at uupo na. Pahingi muna ng sabaw para mainitan ang sikmura ko. Oo, tiyak nagaganahan ka at maraming gulay ang nilahok ko sa hipon. Hipon? Marami kaya tang pera ngayon. Mura ang hipon ngayon, Joselito. Sinamantala ko na habang kaya ng budget natin. Kailan pa naging mura ang hipon? Yung medium size, pabago-bago ang presyo. Bababa, tataas. Kaya nang matsyempohan kung kaya ng budget natin, di bumili na ako ng kalahating kilo. Sapat na yun sa maghapong ulam. Dinagdagan ko ng maraming gulay. Sige. Dali mo na rito sa mesa. Talagang gutom na ako. Miriam, natanong ko may nanggaling na pulis dito sa patahian mo. Nagtanong lang, Padre. Hinahanap nilang magulang ni Aloma. Oh, bakit daw? Hindi sinabi eh. Pero importante raw na mahanap agad ang magulang ni Aloma. May kaso kaya yung bata? Napakabait at magalang na bata si Aloma. Wala naman siguro, Padre Ruiz. Baka... Teka, baka may nangyari kay Aloma. Bakit ba kasi hindi mo tinanong sa mga pulis? Nagtanong naman po ako, Padre, pero sa magulang lang daw pwedeng sabihin. Ay, hindi ito maganda. Ano pong gagawin ninyo? Susunod ako sa bahay ni na Joselito. Maglalakad lang kayo? Baka po hindi nyo abutan ng mga pulis. Kung may mapadaan na tricycle, sasakay ako. Kung wala, lalakarin ko. Ang mahalaga, malaman ko kung bakit mga pulis na naghahanap kay Joselito. Natatanong ko ng mga pulis. Huminto na sa harap ng bahay ni na Joselito. Mukhang kumakatok na sila sa bahay pero wala pa nagbubukas ng gate. Ay, Diyos ko. Naway wala namang problemang mabigat. Ayun. Natanong ko ng pinagbukasan ng gate ni Eden ng mga pulis. Pinatuloy sa bahay nila. Bibilisan ko pa ang paglalakad para maabutan ko sila. Ano ba ang sa atin? Sabi nitong misis ko, ako raw talaga ang hanap nyo. Sir, Sargento, kung hindi niyo po mamasamain, gusto ko ring malaman kung bakit inyo hinahanap ang asawa ko. Tungkol ho ba saan to? Huwag nyo sabihin may kaso ako. Ni hindi nga ako maalis ng shop ko at buong araw na pait ang hawak ko. Nakita nyo naman siguro sa signboard sa labas. Ako po ay naglililok, eskultor. Mga sir, seryoso po ang mukha niyo Ano po ba talaga ang dahilan? Bakit po kayo narito ngayon? Bakit niyo hinahanap ang tatay ni Aloma? Heto na siya, kaharap niya na. Ano po ba ang dahilan? Patay? Na aksidente? Hindi totoo yan. Narinig ko ang sinabi ng dumating na mga pulis. Joselito, Eden, mas mabuting puntahan na natin si Aloma. Hindi patay ang anak ko. Padre Luis, nasa morgue raw ang tatlong nahagip ng kotseng na wala ng preno. Tatlo ang namatay at ang isa si Aloma sa... Hindi pwedeng si Aloma yun. Buhay na buhay ang anak ko na magpaalam siya kaninang umaga, Padre Ruiz. Buhay na buhay si Aloma. Joselito, huminahon ka! Buhay ang anak ko! Hindi si Aloma yung nasa morgue! Joselito, uminahon ka! Paano kung iinahon? Bakit nila sinabing patay ng anak ko? Magsisimula pa lang sa kolehiyo si Aloma. Punong-puno siya ng pangarap. Hindi siya pwedeng mamatay. Joselito! Joselito, makinig ka sa akin. Ikaw ang makinig sa akin, Padre Ruiz. Buong buhay ko, ibinigay ko sa paglililok ng imahe ng mga santo at mas marami rito ay para sa buong Nazareno. Saksi ako sa mga nagawa mo, Joselito. Naging panata ko na ang bawat lilok ay kahawig na kahawig ng orihinal na imahen. Dahil gusto kong papurihan ng poon. Gusto kong siyang maluwalhati. Ginawa kong bawat imahen bilang pasasalamat, bilang panata, bilang debosyon. Ganun ako katapat sa minana kong talento. Buong buhay ko, ibinigay ko sa kanya, sa buong Nazareno. Bakit ngayon, pinabayaan niya ang anak ko? Huwag mong sabihin yan, Joselito! Joselito, makinig ka sa akin. Hindi! Ayoko makinig sa inyo! Hindi mo alam ang nararamdaman ko ngayon, Padre Ruiz. Ang puso ko parang sasabog sa dalambati. Ang anak ko, ang nag-iisa kong anak, pinabayaan siya ng Diyos. Pinabayaan siyang mapahamak.
Para saan ang lahat ng sakripisyo ko at mga gabing nagpupuyat ako para matapos ang imahe ng puon? Para saan ang debosyon ko kung ganito rin pala ang gagawin sa akin ng puon? Tama na, Joselito! Tama na! Bitawan mo ako, Eden! Huwag mo akong yakapin! Walang salita! Walang yakap na makapagpapahupa ng galit at sakit dito sa dibdib ko! Joselito! Anong gagawin mo? Joselito! Bakit may hinawa ka ng mga gamit mo sa paglililok? Ito ang dapat sa mga imahe na ito! Ah! Dapat dito sirahin lahat! Hindi ito totoo! Walang totoo sa mga santo! Pinabayaan niyo ang anak ko! Pinabayaan niyo ang anak ko! Wag! Wag! Tama na! Tama Joselito! na! Joselito, tama na! Hindi totoo patay si Aloma! Buhay ang anak ko! Punong-puno siya ng pangarap! Punong-puno siya ng mga plano kaninang umaga! Hindi siya pwedeng mamatay! Diyos ko kung totoo ka! Napakalupit mo para gawin to sa akin! Anong klase kang Diyos? Naglingkod ako sa iyo! Naging tapat ako sa iyo! Bakit mo to ginawa sa aming mag-asawa? Nag-iisa lang si Aloma! Bakit ang anak ko? Bakit ang anak ko? Bakit? Mahabaging langit. Naaksidente si Aloma. Oo, Miriam. Pinuntahan nila sa morgue si Aloma. Susunod ako roon para mabasbasan ang bangkay niya. Kawawa naman ang mag-asawa. Nag-iisa nilang anak si Aloma. Hindi pa makausap ng maayos si Joselito. Kailangang hintayin ko kumalma ang kalooban niya. Sinira niya po ang mga imahe na tapos na. Oo, pinalo niya ng mga gamit sa paglililok. Yung iba nagkaroon ng bitak. Yung iba, nabali ang mga parte. Sobrang naramdamang hinagpis ni Joselito. Hindi ko siya masisisi. Mahal na mahal nila si Aloma. At napakabait ng anak nila. Masunurin, magalang. Pero bakit nga kaya binawi agad ng Diyos si Aloma? Paano na ngayon ang mag-asawa? Kakausapin ko sila. Paghanda na sila makinig. Sa ngayon, hayaan natin silang magluksa. Naiintindihan kong sobrang sakit ang nangyaring ito. Hawakan mo ang kamay ko, Joselito. Sabay tayong papasok para kilalanin ang anak natin. Ang lamit niya. Yan ang suot niya kanina nang umalis siya. Loma! Anak ko. Loma! Anak ko. Anak ko. Hindi ko nasabi sa iyong mahal na mahal kita. Mahal ka namin, anak. Bakit mo naman kami iniwan? Hindi ito dapat nangyari sa iyo. Dapat pinigilan ka namin. Dapat hindi na kita pinayagang maghangad pa ng dagdag na scholarship. Kaya ka namin igapang ng nanay mo. Kaya ka namin pag-aralin, Aloma. Sobra niya tayong minahalo, Joselito. Ginawa ng lahat para wala na tayong gastusin sa kolehiyo. Pero anong naging kapalit, Eden? Wala na ang anak natin. Wala na si Aloma. Napakasakit nito, anak. Bakit mo kami biglang iniwan? Sana hindi na kita pinayagang umalis kanina. Buhay ka pa kanina! Buhay ka pa kanina ang umaga! Aloma! Bumalik ka! Gising, anak! Gising! Oh, Joselito, wala na siya. Malamig na ang katawan niya. May itim na ang mga daliri niya. Talagang wala na siya. Hindi, anak! Anak! Hindi ka pwedeng mamatay! Paano kami ng nanay mo? Ikaw ang buhay namin. Ikaw ang dahilan ng pagsisikap namin. Ikaw ang nagpapasaya sa amin sa araw-araw. Hindi mo kami pwedeng iwan. Huwag, Aloma! Huwag, anak! Ano ba? Mahal na mahal ka namin, anak! Mahal ka namin! Anak, Hindi namin kayang mabuhay na wala ka, anak! Bumalik ka sa amin, Aloma! Bumalik ka, anak! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya!
Nakikiramay kami, Eden. Salamat, Miriam. Nakaupo lang si Joselito. Nakatingin sa kawalan. Pinipilit kong maging matatag para sa kanya. Narito lang ako, Eden. Kung ano man ang pwede kong itulong sa inyong mag-asawa. Tutulong ang naaksidente para mailibing si Aloma. Humingi sila ng tawad sa amin. Nawala ng preno ang kotse niya at pinilit niyang umiwas sa mga tao pero nawala na siya ng kontrol. Magdedemanda ba kayo? Ayaw na ni Joselito. Ano paraong sa isa'y makulong man ang driver? Hindi na maibabalik ang buhay ni Aloma. Wala na ang anak namin. Hindi na siya babalik kahit kailan. Hindi ko na maririnig ang boses niya. Hindi ko na maririnig ang napaka-inosente niyang tawa, ang pagbibiro niya, ang panglalambing. Ang mga pangarap niya hindi na matutupad. Ang scholarship baliwala na. Wala na si Aloma. Wala na ang nagpapasaya sa amin araw-araw. Eden, lakasan mo ang loob mo. Ang asawa kong masayahin, masipag, at malalim ang debosyon sa Poong Nazareno. Ngayon, kumuho ang lahat ng paniniwala sa Diyos. Ayaw na niyang maniwala. Punong-puno na ng hinanakit ang puso niya. Hindi ko mapaglubag ang sakit na nararamdaman niya. Pero Miriam, nagdurusa rin ako. Nasasaktan din ako. Dahil ako ang ina. Ako ang nagsilang kay Aloma. 9 na buwan ko siyang dinala sa sinapupunan. Higit na masakit sa akin. Ako ang ina. Ako ang nagsilang sa kanya. Pero ngayon, ako rin ang maglilibing sa anak ko. Eden, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kung mapaghihilom ng yakap ang sakit na nariyan sa puso mo, yayakapin kita ng ubod ng higpit. Pero alam kong hindi ito sapat. Hindi ito sapat. Salamat. Salamat. Naintindihan mo kami ni Joselito. Ipagdarasal kong makatawid kayo sa napakasakit na pangyayaring ito. May dahilan ng langit. Masakit, oo. Pero nandito lang kami. Aalalay kami sa inyo, Eden. Hindi nyo to kailangang harapin na kayo lang ni Joselito. Joselito, kanina pa nailibing si Aloma. Salamat, Padre Ruiz. Hindi ka pa umalis. Kung handa ka na makipag-usap, narito lang ako. Wala na po siguro tayong dapat pag-usapan. Nailibing na ang anak ko. Hindi na siya babalik kahit kailan. Larawan na lang ang maaari namin tignan. Wala na ang masayang boses sa umaga. Wala na makulit habang naglililok ako't gumagawa ng imahe ng mga santo. Wala nang magtatanong. Wala nang magkikwento ng mga ginawa niya sa school sa maghapon. Wala nang mangangarap. Nakabibigin na ang katahimikan sa bahay namin. Padre Ruiz, bakit ito ginawa ng Diyos sa aming mag-asawa? Kulang pa ba ang debosyon ko? Kulang pa ba ang mga ibahin na santo na inukit ko para parangalan siya? Joselito, Alam ko, hahango ka ng Bible verse para paliwanagan ako. Para maintindihan ko ang lahat ay dumaraan sa pagsubok. Na ang lahat kailangan idarang sa apoy para tumibay. Na ang lahat ng buhay may katapusan. Pero masakit. Iisa na lang ang anak namin. Bigla pang binawi sa amin. Malupit ang Diyos. Hindi niya kami mahal. Baliwala lahat ng inukit at nililoko para sa kanya. Hindi na akong muling uukit pa ng imahe ng mga santo. Ititigil ko na ang paggawa ng imahe ng Nazareno. tao po! Aloma! Aloma Resurrection! Sulat para kay Aloma! Sulat para sa anak ko. Kayo ho bang magulang? Pakireceive na lang. Scholarship notice po ito. Scholarship notice? Opo, pakireceive na lang. Marami pa ako i-deliver eh. Mukhang maraming estudyante ang pumasa sa scholarship grant ni Gob. Oo. Heto, napirmahan ko na. Salamat. Sige po, congratulations sa anak niyo. Oo, wala na siya. Paanong wala na? Wala na.
Narinig ko ang pag-uusap nyo. Wala nang saysay ang scholarship grant na yan. Wala na ang anak namin. Hindi niya na ito magagamit. Hindi na matutupad ang mga pangarap niya. Wala na itong saysay. Akin na, Eden. Joselito, anong gagawin mo? Teka sir, hindi niyo man lang ba babasahin? Ano pang saysay na malaman ko kung gaano kalaki ang scholarship grant? Kung wala naman ang anak namin. Naiintindihan mo bang sinasabi ko? Wala na siya. Patay na! Ni hindi nalaman ni Aloma na naaprubahan ng scholarship, na naipasa niya ang exam, lalong higit na masakit ang kanyang pagkawala. Para saan pa ang lahat ng ito? Hindi ko maintindihan. Bakit ipinahintulot ng langit na makatanggap ng 2 scholarship ang anak namin para pagkatapos binawi rin si Aloma sa amin? Akin na nga yung sulat. Bakit ayaw mo man lang basahin? Para saan pa, Eden? Akin na, akin na. Tingnan natin. Joselito, sabi rito, tatanggap ng 8,000 pisong allowance kada buwan si Aloma. Wala na nga ang anak natin. Ano pang silbi na pumasa siya ngayon at tatanggap ng ganyang halaga? Naiintindihan mo bang sinasabi ko? Pwede nating ibigay sa ibang estudyante ang scholarship na nakalaan kay Aloma. Pupunta ako sa opisina ni Gov. Sa ganitong paraan, patuloy na mabubuhay sa ating alaala si Aloma. Bahala ka. Gawin mo ang inaakala mong magpapasaya sa iyo. Pero ako, Eden, para sa akin, wala nang saysay ang lahat ng ito. Si Aloma ang pinaglaanan natin ng ating mga pagsisikap. Ngayon, wala na siya. Wala na ring dahilan para patuloy kong gawin ang dati kong ginagawa. Padre Ruiz, tingnan niyo ang imahe ng Poong Nazareno. Ang gagamitin natin sa nalalapit na traslasyon. Bakit Miriam? Ano bang napansin mo? Parang may bitak sa pisngi. Baka tuluyang masira ang mukha ng imahen. Mabuti siguro dalhin kay Joselito para ma-repair bago ang traslasyon. Sa tingin mo ba, Padre Ruiz, tatanggapin niya ang trabaho? Miriam, ako makikiusap sa kanya. Masyado niyang dinamdam ang pagkawala ni Aloma. Sinabi nga niya sa akin na hindi na siya uukit ng imahe ng santo. Pero ito ay para i-repair ang bitak sa mukha ng Nazareno. Hindi tayo magpapagawa ng bagong imahen. Baka tanggapin niya ang trabaho. Walang masama na subukan natin, Miriam. Pasensya na, Padre Ruiz. Hindi na ako gagawa ng santo. Hindi mo ito gagawin, Joselito. Repair lang. Kumpuni. Pag-ayos. Kahit na, Ang Poong Nazareno, muli natin ipoprosesyon para sa traslasyon. naiintindihan ko. Hindi dapat magkaroon ng bitak o anumang diferensyang imahen. At baka isipin ng mga deboto na pinababayaan natin ang imahen. Imahin lang siya. Walang pakiramdam, walang puso, walang buhay. Tapos na ako sa pagpapahalaga sa kanya. Joselito, anak. Huwag mo kong tawaging anak. Iginagalang kita, Padre Ruiz, dahil sa pinili mong propesyon. Pero nang mawala si Aloma, tinapos ko na rin lahat ng debosyon at banata ko sa Nazareno. Hindi siya totoo. Ayoko nang maniwala sa mga himala niya. Joselito, huwag mong putulin ang relasyon mo sa ating Diyos. Ang lahat ng pasakit dito sa mundo ay may dahilan. At anong kanyang dahilan para gawin sa akin dito? Anong nagawa kong mabigat na kasalanan para maging kapalit ang buhay ni Aloma? Ang lahat ng buhay ay may takdang katapusan. Ang lahat ng bagay may simula at wakas. Lahat ng bagay ay itinakda ayon sa kalooban ng Diyos. May panahon para isilang, may panahon para mamatay. May oras para magsaya, may oras para magluksa. Dumarating ang panahong mabuti ang magsalita, pero may panahon ding dapat tayong manahimik at pakinggan ang mensahe ng Diyos. Ecclesiastes 3:1-8. Puro paitang narito sa puso ko, Padre Ruiz. Ayokong makarinig ng anumang bagay tungkol sa Diyos. Patawarin mo ko. Hindi ako galit sa iyo. Hindi kita sinisisi. Pero matapos mawala si Aloma, ayoko nang humipo man lang ng pait at anumang bagay na may kinalaman sa pag-ukit ng mga santo. Patawarin mo ko.
Pero wala akong hangaring makinig kahit na misa. Ang mundo ko ay umikot para kay Aloma. Siya ang kaligayahan namin at dahilan kaya kami nabubuhay ni Eden. Hindi na ako babalik sa dati kong gawain. Iniwan niyo pa rin ang imahe ng Nazareno? Oo, Miriam. Naniniwala akong kakausapin siya ng Nazareno. Pagliliwanagin ng puon ng isipan niya. Padre Ruiz, Lahat tayo daraan sa matitinding pagsubok. Kailangan natin ito upang maranasan natin ang pagkilos ng ating pananampalataya. Kung palagi tayong answered prayer, kasiyahan na ng puso ang ating dinaranas, paano tayo matututong dumamay sa nagdadalamhati at nagdurusa kung hindi natin napagdaanan ng isang pagsubok na bumasag sa ating pagkatao? Paano natin isishare ang maging matapang at matatag kung hindi natin naranasang may hangganan palang kakayahan natin? Paano natin papayapain ang isang taong galit at naguguluhan kung hindi natin naranasang dumaan sa kaguluhan at aminin sa sarili natin na tanging Diyos ang pinagmumula ng walang katulad na pag-ibig at kapayapaan? Hindi tayo matututong tumayong muli kung hindi natin mararanasan ang matapa. Padre Ruiz, tama ka. Sana nga mangusap kay Joselito ang buong Nazareno. Joselito, nakatanaw ka na naman sa mga tala. Kakunti ang mga tala ngayong gabi. Siguro nagluluksa rin sila sa sinapit natin. Pag-aralan na natin tanggapin ang lahat. Hindi ko kaya. Eden, bakit pa binigay sa atin ang langit si Aloma? Para pagkatapos ay babawiin ng biglaan. Tama na. Kailangan natin magpatuloy sa buhay. Tinitingnan ko ang mga tala. Tinatanong ko sila kung nasa langit na ba't kasama nila si Aloma. Hindi mo kailangang itanong yan. Natitiyak kong nasa langit si Aloma. Eden, Mahal na mahal natin siya. At mahal din tayo ng ating anak. Ilang buwan na ang nakalipas buhat nang mawala siya. Kailangan natin magpatuloy sa buhay. May mga bayarin tayo, Joselito. May mga dapat tustusan dito sa bahay. Kailangan mo nang bumalik sa trabaho. Nasa ibang mundo na si Aloma. Pero tayo narito pa. Hindi natin siya kalilimutan pero kailangan natin patuloy na mabuhay at maghanap buhay. ang pait. Ito ang pangikil ng maliliit na parte ng pag-ukit. Ang mga instrumento ng paglikha ng mga imahen. Gawa sa kahoy, minsan gawa sa putik. Meron ding lumilikha mula sa marmol. Pero ako'y kahoy ang aking mga likha. Eskultor, manlililok, karpintero. Kung wala ang mga kamay na to, wala akong mauukit na masterpiece. Ano pa nga ba ang silbi ng mahuhusay na kamay kong ito kung wala na ang inspirasyon ko para mag-ukit? Anak, tanging larawan mo sa dingding ang nagpapaalala sa akin. Minsan sa buhay namin ng nanay mo, nakapiling ka namin at nagdulot ka ng saya sa amin. Malamig na hangin dumampi sa aking pisngi. Tay, bumalik ka. Mahal kita. Mahal ka ng Panginoon. Aloma, ang iyong tinig. Magpakita ka sa akin. Ang wala na ay hindi na babalik pa. Pero lagi kayong nasa puso ko. Lagi ka rin nasa puso namin ang iyong inaanak. Magpakita ka sa akin. Mahal kita, Tay. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Nawala na ang tinig. Nawala na rin ang malamig na hangin na yumakap sa akin. Anong ibig sabihin nito? Kumislap ang mata ng imahe ng Nazareno. Parang natamaan ang liwanag at may bitak ang pisngi ng imahe. Ito ang gustong ipaayos sa akin ni Padre Ruiz. Huhubaran ko ang imahen para makita ko kung may iba pa itong bitak o diferensya.
dito sa balikat. Malalim at halos gusto nang humiwalay ang... Kung katawan to ng totoong tao, halos humiwalay na ang buto niya sa balikat. Hindi. Ang mga bitak sa imahen, inilalarawan nito ang pagdurusa ng Poong Hesus. Nampasanin niya ang krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ano tong gustong sabihin sa akin ng mahal na Nazareno? Ikaw na isinilang dahil sa Espiritu Santo. Walang bahid dungis, walang minanang kasalanan. Pero sa iyong balikat, ipinapasa na mabigat na krus dahil sa aming mga sala. Sinugatan ka nila nang ilapat sa iyong ulo ang koronang tinik. Nalantad ang iyong laman sa bawat hampas ng latigo at ipinabuhat nila ang napakabigat na krus paakyat sa Golgota para doon ka rin mismo ipako. Pinarusahan ka kahit wala kang kasalanan. Inako mo ang parusang dapat ay para sa sangkatauhan. Ganyan mo kami kamahal. Binigay mo ang buhay mo para maranasan namin ang kaligtasan at buhay na kapiling ka. Ang mga sugat sa puso ko dahil nawala si Aloma ay hindi may kukumpara sa mga sugat mo bago ka pa ipako sa krus. Ano itong ginawa ko? Ang mga imahe na sinira ko at winasak, hindi ko to dapat ginawa. Hindi ako dapat naghimagsik sa Diyos na nagbigay buhay sa akin. Padre Ruiz, ilang araw na lang at traslasyon na. Alam kong iniisip mo, Miriam. Nag-aalala ka. Baka hindi matapos ang pag-repair sa imahe ng Poong Nazareno. Baka nga po hindi ginagalaw ni Joselito ang imahen. Magtiwala tayo sa Diyos. Sa Kanyang karunungan at grasya. Sa bawat nangyayari sa buhay natin, may dahilan ng langit. Padre Ruiz, Hindi tayo bibiguin ng Diyos, Miriam. Matutuloy ang traslasyon. Ayusin man ni Joselitong imahen o hindi, matutuloy ang traslasyon. Joselito, nagtatrabaho ka na ulit? Oo, Eden. Aayusin ko ang mga bitak sa imahe ng Poong Nazareno para maging maayos ang itsura nito sa araw ng traslasyon. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko na ang kamalian ko. Hindi ko dapat sinisi ang Diyos. Hindi ko siya dapat sinumbatan. Joselito, Ang mga sinira kong imahen, isa-isa ko ring aayusin. Pero ito munang Nazareno dahil malapit na ang traslasyon. sasama ba tayo sa prosesyon? Kaya mo ba? Tsak na dadagsana naman ang mga deboto. Hindi ko alam kung kaya pa ng katawan ko. Hindi natin kailangang pilitin. Pero ang sigurado ako, aabangan ko ang pagdaan ng Poong Nazareno sa ating kalye. Padre Ruiz, Joselito, tuloy anak. Pumasok ka. Salamat po. May kailangan ka ba sa parokya? Sasabihin ko lang pong tapos na ang pagre-repair ko sa mga bitak ng imahe ng Nazareno. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagdudang gagawin mo. Sandali at kukunin ko ang bayad sa serbisyo mo. Wag na po, Padre. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi, Joselito. Pinagawa ko sa iyong trabaho dahil naniniwala akong mahusay kang iskultor. Tulad sa karpintero, matibay at pulido ang mga likha mo. Padre, Kaya wag mong tanggihan ang ibabayad ng parokya. Salamat. Salamat tinanggap mo ang trabaho. Ito po yung panyo ko! Ito na po sa akin! Boss! hawakan na mahigpit ang lubid! Kailangan umusad ang kandas! Hawak na mahigpit sa lubid! Hila! 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 Hindi makagalaw ang kandas! Pakiusapan ng mga deboto para anin niyo ang kandas! Kailangan makumpleto ang ruta bago pa gumabi! Papadilim na. Wala pa ang andas. Naharangan siguro ng mga debotong gustong sumampa sa andas. Pero ang dasal naman ay matatanggap natin. Makasampa man tayo sa andas o hindi. Yan ang ating paniniwala.
Hayaan na lang natin ang iba sa paniniwala nila. Eden, Joselito, parating na ang andas. Papunta na rito sa kalye natin. Tabi kayo! Baka matamaan kayo ng antas! Padaanin niyo po ang Nazareno! Ihagis na lang ang mga panyo! Kami ang papahid at babalik din sa inyo! Ang mga iyos na magbabalik! Narito na siya. Nakatingin sa atin ang poon. Masaya siya sa ginawa mong pag-ayos ng imahe niya. Salamat, mahal na Nazareno. Hindi lang isip kong binigyan mo ng liwanag, kundi pati na rin ang puso ko. Ngayon ay lumuluhod kami sa harap mo. Salamat sa maikling panahon na nakapiling namin si Aloma. Salamat sa mabuti at mapagmahal na anak na ipinahiram mo sa amin. Balang araw, makakapiling namin siya ulit. At habang hinihintay namin ang araw na yon, ipagpapatuloy ko ang debosyon ni Tatay. Ipagpapatuloy ko ang paglikha ng mga imahen na siyang ibinigay mong talento sa akin. Salamat sa liwanag at pagpapatawad. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.